Tapos lang sa agenda. O ito, pakinggan ninyo itong balitang ito. Bakit si Amy Marcos ay panay ang dikit kay VP Sara at bakit si VP Sara laging sinasamahan itong si Amy. Ni Vice President Sara Duterte ang desisyon niyang isama si Senator Amy Marcos sa kanyang mga biyahe. Ipinagtanggol din niya ang senadora bilang isa sa mga tumutulong para maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Si Jason Rubrico sa balita. Yan, so umpisa pa lang, napakaganda na anong sabi ni VP Sara. Malaki din naman ang kumbaga effort ni Amy Marcos para tulungang maiuwi si Pangulong Duterte. Malaki rin ang effort ni Madam para itama yung pagkakamali ng kapatid niya. Kasi itong kapatid niya walang utang na loob. Itong mga anak ng kapatid niya walang utang na loob. Itong mga kumakampi sa kapatid niya na mga Marcos din walang utang na loob. Well, merong isang Marcos na may utang na loob. At ako yun. Kinikilala ko yung utang na loob namin sa pamilya nyo. At alam ko nakatarantaduhan ang ginawa ng kapatid ko sa'yo. I-expect mo pa ba na babuying ka niya? Ako nga, ate niya, binaliwala niya. Dahil sa nahihiya ako sa ginawa ng kapatid ko, kahit anong sabihin mo sa akin, gawin mo sa akin, ay tatanggapin ko. Dahil nagpapasalamat ako sa ginawa ng pamilya nyo sa pamilya ko. Hindi natin pwedeng i-discount yun. Kasi kahit na sabihin natin na plastic ito si Amy Marcos, at least may pakitang tao siya. At least tumatanaw siya ng utang na loob. At least consistent siya. Na talagang kahit na ayaw nyo sa akin, ayaw nyo na sa akin, kakampi nyo ako. Kung kakampi, bakit naman natin tatanggihan? Hindi ba? Marami nga lang tayong kulang na nakikitang ginagawa niya. Or kukakulangan, hindi siya talaga sumusugal all out. Hindi niya talaga tinatayaan all out. Dahil syempre, blood is thicker than water. Yun ang problema natin. But kung titingnan natin yung mga actions ni Amy Marcos, it's as if she's trying to do what she can do para at least itong inaping pamilya ng mga Marcos ay maapis. Kahit papaano, ako na gagawa para sa pamilya ko. Ako na yung magsosorry. Ako na yung ako na yung mag-aayos. Alam ko naman na malabo nang maayos ang relasyon yung dalawa, pero at least ako kahit papaano gusto kong ipakita sa'yo na hindi lahat ng Marcos walang utang na loob. May mga gano'n. Maaring kulang, maaring talagang trapo ito. But at the end of the day, nagtatry, nag-i-effort tumulong. So let us give credit when the credit is due. Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte. Pero sa gitna nito, nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo. Mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino. Okay tayo sa ganito pakikipagkaibigan ni Amy, pagtulong ni Amy. Alam mo, ang hindi ko lang din nagugustuhan doon sa mga Iminatics kasi is yung parang ipinupush nila ng sobra, masyado nilang ipinalulunok sa atin si Amy Marcos na parang ang linis-linis at parang hindi kaya ni Inday Sarang tumayo nang wala si Amy. Hindi po totoo yun. Mas kailangan po ni Amy si Marcos ay si Inday Sara kaysa kay Inday Sara kay Amy. Kasi kung iposisyon si Amy Marcos netong mga nagtatanggol sa kanya, parang siya na yung magiging vice president ni VP Sara pagdating ng 2028 elections. Parang ganun yung gusto nilang mangyari na alam ko naman na tanggap natin si Amy sa ating hanay,
Pero never na tayong dapat bumoto ng mga Marcos sa mga posisyon na ganyan kadelikado. Senators, congressman, siguro pwedeng makalusot sila. Pero pagdating na sa posisyon ng presidente at vice-presidente, huling-huli na dapat si Bongbong Marcos sa posisyon na yan. Huling-huli na dapat, wag na tayo dapat magpabudol muli dahil kilala na natin yung mga Marcos na kapag may hawak silang kapangyarihan na uulol sila. Ito si Amy, hindi pa to nauulol dahil wala pa tong hawak na kapangyarihan. Pero imagine niyo if this is just a plot. Kung talagang ang plano ni Amy Marcos ay maging vice president siya ni VP Sara sa 2028 na eleksyon at halimbawa man manalo sila, papaano tayo makakasiguro na safe si VP Sara bilang presidente? Knowing na ang pwedeng pumalit sa kanya anytime na mawala siya, maging incapacitated siya, let's say, wag naman sana ma-assassinate siya, panibagong Marcos na naman yung hahawak ng Pilipinas. Diba? Kasi sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, mabuti na din na si VP Sara ay tumakbong vice president kasi nakilala natin kung gaano kademonyo satanas ang mga Marcos. Kasi kung si VP Sara ang presidente at si Bongbong Marcos ang vice president, ngayon pa nga lang na vice presidente si Inday Sara ini-impeach na nila. What more kung maging presidente siya? Di kung naging presidente siya, si BBM ang vice, tapos nagkabayaran din dyan, o i-impeach din na si VP Sara, sinong papalit? Si Bongbong. O di naging 9 years yung panunungkulan ni Bongbong. Di mas lalong pahirap. Yung 6 na taon nga, pahirap O so ganun din dito. O kung halimbawa si Inday ang naging presidente na, si Amy ang VP. O sinong successor ng kapangyarihan if something happens to VP? And knowing this family, sabi nga nila, itong pamilya na itong pumatay sa mga Aquino pumatay kay Ninoy. So knowing this family, hindi ba yan ang inaano ng mga dilawan na mamamatay tao itong mga Marcos, sila nagpapatay kay Ninoy? O kung kaya nilang gawin kay Ninoy, at kaya nilang i-impeach si VP Sara being the vice president, paano mo ma-assure na si VP Sara will have a peaceful presidency? Kung si Amy yung kanyang vice president, it's either ipa-impeach na naman nila yan para Marcos na naman yung may hawak ng kapangyarihan, or baka mamaya ipategi nila yan para sila pa rin ang nasa kapangyarihan. So kung yun ang pinoposisyon ng mga vloggers na alam naman nating alyado ni Amy, na siyang magiging at tatayong parang vice-presidente, kasi parang nakikita natin ang magiging labanan sa 2028, ang kanilang positioning, Leni Robredo, Risa Ontiveros versus Sara Marcos. Ganun gaano tayo magiging safe? Paano tayo magkakaroon ng peace of mind na alam natin na blood is still thicker than water, Marcos pa din to. Di ba? Yung kapatid nga niya nag-tridor sa mga Duterte. Siya din, pwedeng mag-tridor sa mga Duterte. Kaya kailangan mag-ingat talaga yung mga Duterte doon sa mga tao na nag-feeling close sa kanila. Dahil baka memia yung mga tao na rin na yun ang maging dahilan ng pagbagsak nila. Kasi it happened noong 2022. The very same people that they helped, the very same people that they put back in power are the same people that's persecuting them now, the same people na utak ng lahat ng kahayupan nangyayari sa kanila ngayon, the same people na nagpadala sa tatay nila dyan sa The Hague. Kaya yun ang inaasahan ko, si Inday Sara hindi na masyado magtiwala sa mga ito because again, Marcos is Marcos. Lahi-lahi yan. Politika yan, kaya nakadikit ito si Amy. But if push comes to shove, ika nga, sa dikdikan, dun pa rin yan kakampi sa pamilya niya.
Yun ang wag nating aalisin sa isip natin. It's always nice to have a Amy Marcos sa ating hanay, pero wag natin masyadong i-push. Wag natin masyadong i-push yung agenda natin at yung agenda ng grupo ninyo na si Amy ang savior at si Amy ang pag-asa ni Inday, no? The reason why Amy is still relevant because nakatabi siya kay Inday. Kung ito si Amy, tinanggap to sa Malacanang. Kung ito si Amy, hindi binlock sa Malacanang, do you think kasama ni Inday Sara yan? Ask yourselves. Workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Hague, Netherlands. Kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin, kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The Hague, agad nagtungo si Senadora Amy upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Bastedo. Katulad nitong picture ni Amy at saka ni Baste, they're making a big fuss out of it. Yung mga Amy-natics, talagang they're really celebrating. Again, hindi bastos ang mga Duterte. Nandiyan dyan sila to celebrate. Kalilimutan ng mga yan kung ano man yung indifferences nila. Ilagi niyong tatandaan na even if si Amy Marcos was endorsed by Inday Sara, which is sister ni Baste, very vocal si Baste that he did not vote for Amy Marcos. It means read between the lines. I did not vote for her. Ibig sabihin, ayaw ko sa kanya. Now, kung nag-toast kami, kung kumakain kami sa isang lamesa, pwede naman akong kumain kasama niya, pero ayaw ko pa rin sa kanya. Wala namang problema yun. Kasi parang ang pinalalabas na kasi ng mga fanatic kay Amy na dati nang galit nga sa kanya yung mga yan nun eh. Nagalit na sa kanya yan nun kasi ang dami nilang beses nananawagan sila, mga kaibigan sila nito ni Amy, nananawagan sila na ilaglag na ito si Bongbong. Never niya pang nilaglag yan, ever. Actually, sa mga nangyayari nga sa bayan na to, nililigtas pa ni Amy yung kapatid niya na parang walang kasalanan yung kapatid ko, ang may kasalanan dyan yung mga nakapaligid. Pwede ba naman yun? Ganun ba katanga yung kapatid mo na yung mga nakapaligid lang sa kanya yung may kasalanan, siya hindi, siya presidente. Yun ang problema kay Amy. Hanggang ngayon, nililigtas niya pa rin yung kapatid niya. Balita ko, yun ang huling bilin ng kanyang tatay bago mamatay. Na ipagtanggol mo, alagaan mo kapatid mo. O kita mo ngayon, hindi pa rin siya bumibitaw. Hindi pa rin siya sumusugal. So si Baste, alam na plastic lang to si Amy. Na pinaplastic lang tayo. Di makipagplastikan tayo, ganun lang yun. Sabi ko nga sa inyo nung nag-cheers itong si Baste at saka si Amy, sinong nag-post sa social media? Si Amy, si Baste, pinost ba yun? Hindi. Bakit? Ibig sabihin, hindi proud si Baste doon. Kung merong isang tao na proud doon sa pag-cheers nila, si Amy Marcos yun. Si Baste, wala, it's just a normal thing for me, nothing significant or nothing to celebrate about. So, hindi ko yan ipopost sa social media ko. Duterte at Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi niya sa mga Duterte supporters na tutol sa madalas na pagsasama nila ni Amy Marcos. Hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman. Imagine, even VP Sara is saying, wag na nating ipilit. Because yung pagsama ko kay Amy is my personal choice and I know, nire-respeto ako ng mga kababayan ko for that.
Siguro naman, kilala naman nila ang utak ko. Di naman ako tanga siguro. Kung ito si Amy, niloloko ako, problema niya na yun. Hindi ko na problema yun. I will be president someday. So even Inday Sara is saying, wag na natin pagtalunan. Basta ako, sinasama ko si Amy dahil nakakatulong at gustong tumulong ni Amy para maibalik ko yung tatay ko, and by all means, at all cost, at kung sino man ang makakatulong sa akin, kahit dilawan pa yan, basta pabauwiin lang yung tatay ko sa Pilipinas, kaibigan ko yan. Yun ang top priority ko ngayon. Ang top priority ko is itong tatay ko maibalik ko sa Pilipinas. So, kung sino man Poncio Pilato makakatulong sa akin, I will welcome him or her sa aking entourage. Pero hindi ko na ipipilit sa mga tao na mahalin nyo si Amy. Nabudol na ang tao eh. So, bahala na ang tao whether they like Amy or not. Basta ako, para sa akin, baka makatulong itong si Amy sa pagpapauwi namin kay Pangulong Duterte, which is our top priority. So, go lang. Okay lang sa atin. Excuse. Di ba? Galing na mismo kay Amy. Hindi natin masisisi mga kababayan natin. Dahil sa ginagawa ni Bongbong, damay talaga itong kanyang ate. Pero yun ang kay VP Sara, baka makatulong sa tatay niya. And ako rin, if Amy Marcos eventually magiging malaking tulong maiuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, abay, pasasalamatan ko ng lubos si Senator Amy. But it will not make me push for her as VP Sara's Vice President sa 2028. Because in the first place, PRD is not supposed to be in Hague. Wala naman dapat si PRD dyan sa Hague. So, kung may iuwi nila si PRD sa Pilipinas, maraming salamat because doon naman talaga dapat siya dapat siya maniran sa Pilipinas. Pamilya naman nila may kasalanan kung bakit nandoon yan. So, kung mapauwi man niya, makatulong siya sa pagpapauwi ni Pangulong Duterte, maraming salamat, pero tama lang naman na gawin mo yan. Actually, kulang pa nga eh. Sa dami ng perwisyong ginawa ng pamilya niyo sa bayang Pilipinas, kulang pa yan eh. Dapat nga, ipamigay ninyo yung kayamanan nyo, yung mga ill-gotten wealth na mga napanalunan nyo lately. Sa mga kaso, dapat nga i-share nyo yan sa bayang Pilipinas eh. Hindi yan dapat magtapos dyan. Nila. Bagamat nauunawaan ni VP Sara ang sentimento ng ilan, nilinaw niyang hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng prinsipyo at pagkakaibigan. Binanggit niya ang Senate hearing na pinangunahan ni Marcos kung saan umano'y nabunyag ang sabuatan sa likod ng di umano'y Ito maganda itong hearing talaga ni VP Sara. Na-expose dito si General Torre, ang mga Rimulya, kung gaano sila kasinungaling. Na-expose na talagang traidor itong administrasyon na ito sa bayang Pilipinas at sa mga citizens niya. Napakaganda nito. Maraming salamat talaga dito, Amy Marcos. Kahit na alam naman na natin yon, pero nagbigay ng mas matibay na materyales itong iyong hearing. Ang gusto ko lang mangyari, sana matuloy itong mga pagdinig na ito para mas lalo pa nating maipakita sa buong mundo na nagkaroon talaga ng irregularities at paglabag sa batas sa pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa ibang bansa. legal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hintin siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal. Isa pa yun, sana din kumilos ng bilis yung ombudsman doon sa report na ipinasa ni Amy Marcos. She's trying her best, even if sabihin na natin plastic siya, but she's still trying her best to amend yung gap between yung pamilya nila and yung mga Duterte.
At least nagtatry si Amy Marcos na i-correct yung pagkakamali ng kapatid niya. At least hindi talaga tumalikod si Amy Marcos doon sa utang na loob nila sa pamilya Duterte. At least okay na tayo doon. Siguro wag na lang nating suportahan si Amy sa political na bagay. Sa political na bagay, wag natin siyang tangkilikin. Pero siguro yung mga ginagawa niya, kailangan i-acknowledge din natin kasi meron din yan. Meron din namang tulong yan. It's unfair naman na sabihin natin na as in wala, zero, as in walang kwenta. Hindi, meron din tulong yan. Meron pa din yang meron pa ding it's all on record. Lahat yan captured. Yung mga statements dyan sa kanyang komite, lahat yan nandiyan dyan. So, gumawa naman siya ng paraan. Kulang. Gumawa naman siya ng mga hakbang. Kulang. Pero, hindi pa naman siguro tapos ang laban. Siguro naman baka sakaling ituloy niya yan, mga hearings na yan in the 20th Congress. Na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have a friend in the office of the Vice President. Bukod sa legal na tulong, may personal na dahilan rin si VP Sara kung bakit pinili niyang makasama si Senadora Amy. Siyempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasunduan ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo. Sa isang Facebook post, Yan ang maganda sa mga Duterte kasi mapagmahal talaga sila. And hindi talaga sila mga demonyo katulad ng mga Marcos. So tapusin na natin siguro tapusin na natin yung issue kay Amy. Maganda, sigilin na lang natin siya doon sa mga ipinangako niya, doon sa mga kaya niyang gawin. Kasi sa nakikita natin, tinatry naman niya yung kanyang best para yung pagkakaaway ng kanyang pamilya kahit papaano, yung tension maiwasan, hindi ba? Magandang bagay. sinabi ni Senadora Amy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bayan, kaya't naiintindihan niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya naroon para magdrama, kundi Si Bongbong Marcos lang naman ang demonyo eh. Mantakin mo, biktima ang tatay mo, biktima kayo ng pagpapatalsik sa inyo sa sarili nyong bayan. Mantakin mo, putang inang ginawa mo sa kapwa mo Pilipino. Tarantado, di ba? Sobrang tarantado. Tingnan mo, yung isang Russian vlogger na Amerikano, Russian na American pa, yung vlogger na nahuli nila, tingnan mo, dito yun magsiserve ng sentence sa Philippines. Ano ibig sabihin nun? Sino magpapakain sa hayop na yun? Di tayo rin. Di ba? Imbis na sana Pilipino mga nakakulong dyan, may ibang lahi nang dyan. Kasi daw, ayaw daw tanggapin ng Russia at ng Amerika. Puta, hindi mo naman Pilipino yan. Itapon mo na yan, tas iban mo sa Pilipinas. Plain and simple. Kailangan pa magstay dito niyan. Ano gusto mong patunayan? Anong gusto nyong sabihin sa taong bayan na wala kaming pinipili kahit anong lahi, kaya naming pahirapan? Kasi yan, wala tayong jurisdiction sa tao na yan. Una sa lahat, kahit na yung kanyang kaso is dito sa Pilipinas, wala tayong jurisdiction sa kanya. At the end of the day, kung ano yung passport niyan, citizen siya nung passport na yun. Citizen siya nung bansa na yun. So, hindi natin dapat hinahawakan dito yan. Sa ayaw at sa gusto ng bansa niya, itapon natin yan doon. Marami ng tarantado rito. Sobra-sobra na yung tarantado rito para stay pa yan dito. Diba? Yung hindi nyo nga lahi, kinikip nyo dito. Tapos yung kalahi natin, walang kaso dito, pinadala nyo sa ibang bansa. So, doon pa lang wala na eh. Doon pa lang tapos na laban eh. Tapos sasabihin nyo, sumunod kayo sa batas. Kung sumunod kayo sa batas, edi sana hindi nagagalit ang taong bayan sa inyo.
Buti sana kung normal na mga Pilipino lang yung nagko-question sa inyo. Even yung mga academs, even yung mga ekonomista, even yung mga abogado, kina-question yung ginawa nyo. Para humanap ng solusyon, aniya, hindi siya maghihintay ng 39 na taon para lamang magkamali muli. Git niya, may isang Marcos na natuto sa kasaysayan. Sa huli, tiniyak ni Senator Amy Marcos na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O yan. So yun ang ultimate objective natin. Ako, ikaw, silang lahat, tayong lahat, yun lang naman ang gusto nating mangyari. Maibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kahit sino pang makatulong sa atin. Actually, humingi nga rin tayo ng tulong kay Bongbong Marcos, hindi ba? Hihingi rin tayo ng tulong kay John Vic Rimulya. Hihingi rin tayo ng tulong kay Department of Justice Secretary Rimulya, kay Lucas Bersamin. Kung makakatulong sila para maibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil atin siya, di ko gawin natin. Di ba? Di mas maganda. Kung gustong tumulong ni Amy, di mabuti. Di ba? Kung gustong tumulong ng kahit sino pa, kung sino pang gustong umepal dito, basta makakatulong kayo, go, go, go. Pero ayun lang, ang sa akin lang, sa mga fanatic ni Amy at doon sa mga empleyado niya, wag na lang nating ipilit na mahalin ng Pilipino si Amy. Pwede naman kaming magpasalamat sa kanya kung sakaling makakatulong siya ng malaki dyan, at nagpapasalamat kami doon sa mga initial na kanyang tulong. Pero syempre kulang pa yon. Gusto talaga namin ultimately may uwi si Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas at dito na mag-enjoy, dito na magsilbi. So yung mga awayang Ayminatics, hindi kayo Duterte kapag nagalit kayo kay Amy, hindi totoo yan. Hindi totoo yan, hindi totoo yung yung mga sabi-sabi na yan, okay? Si Sara Duterte na nga ang nagsasabi na hindi ko kayo masisisi. Malalim masyado yung sugat na iniwan nito ni Bongbong Marcos sa puso ng mga Pilipino. Pagtatraidor kasi talaga sa bayang Pilipinas, matagal yan bago ka makarecover, mga bossing. Napakatagal gumaling ng sugat na yan. Sabi nga nila yung mga boyfriend ninyo na iniwan kayo, ang tagal-tagal na nun. Ang tagal-tagal na nun, 50 years ago. Pero sa tuwing naaalala nyo, yung instance na yon, nasasaktan pa din kayo. Yung mga asawa nyo na ng babae, tapos pinatawad nyo na. 10 taon, 20 years na ang nakakaraan, hanggang ngayon isinusumbat nyo pa. Napakasakit talaga kapag pinagtaksilan ka. At ang ginawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas is beyond kataksilan. Kadimonyohan yun, kasatanasan yun. Walang kapantay yun. Kaya hindi nyo mapipilit, mauutusan ng taong bayan, nakalimutan na lang yun at tanggapin na lang natin ulit yung panibagong Marcos, no? Magdusa kayong mga Marcos kung hindi na kayo kayang mahalin ng mga Pilipino katulad ng pagmamahal nila sa inyo noon. Yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.